Kahit papaano nagpasalamat si Narako kay Kagura dahil nakita niya ang tunay na kapangyarihan ng Tetsaiga at pinapaalis na ni Narako si Kagura dahil balak na paatakihin muli ito kina Inuyasha at pinaalis na rin ni Narako ang ate ni Kagura na si Kana. Samantala, pinapahanap ng isang hari ang babaeng nagngangalang Koharu. Dahil sa hamog, akala nila na ang nakita nilang babae ay si Koharu kaya inatake nila ito ngunit si Sango pala at ang lalaki pa ang napatalsik ni Sango. Dahil nagandahan ang hari kay Sango, siya na lamang ang pinakuha ng hari sa mga tauhan niya ngunit biglang dumating si Inuyasha at pinagsusuntok ang mga ito pati na ang hari. Natakot ang mga ito kay Inuyasha at tumakbo. Lumapit sa kanila si Koharu at pagkadating ni Miruko, nakilala siya ni Koharu dahil nagkita na sila 3 years ago. Kinuwento ni Koharu sa kanila na ang kanyang mga magulang ay namatay nung digmaan. Ang namamahala sa langis ay inampon siya ngunit pinagtrabaho siya araw-araw. Hindi si Koharu na naging masaya at umiiyak siya araw-araw. Nung dumating si Miruko sa village upang mag-exorcism, nakilala niya ito at napakabait ni Miruko sa kanya. Tinanong ni Miruko kay Koharu nung 11 pa lamang siya ang lagi niyang tinatanong sa mga babae na pwede niya ba itong anakan. Biglang umatras si Inuyasha dahil ibang level na ang kalibugan ni Miruko. Natuwa naman daw si Koharu nang tanungin ni Miruko iyon sa kanya. Agad-agad din na umalis si Miruko sa village at naniniwala si Koharu na magkikita silang muli ni Miruko. Paglaki niya, biglang nagkagusto sa kanya ang anak ng namamahala ng langis at sinubukan siyang gahasain buti na lamang nakatakas siya. Nakiusap si Koharu kay Miruko na isama siya sa paglalakbay niya at dahil adult na si Koharu, pwede na ni Miruko na anakan si Koharu. Maya-maya, sabi ni Inuyasha kay Miruko na hindi nila pwedeng isama si Koharu sa paglalakbay nila. Naiintindihan ito ni Miruko ngunit hindi siya aalis hanggat hindi pa siya nakakakita ng lugar na ligtas na matutuluyan ni Koharu. Sa kabilang banda, sinabi ni Koharu kay Kagome na first love niya si Miruko at sa tuwing naiisip niya si Miruko, nakakaya niya ang lahat kahit na mahirap ang buhay niya. Kinabukasan, may nahanap si Miruko na matutuluyan ni Koharu ngunit ayaw ni Koharu na mapalayo siya kay Miruko. Sabi ni Kagome na hindi pwede dahil delikado kapag sumama siya sa kanila. Nalungkot si Koharu at kinausap ni Miruko si Koharu nang silang dalawa lamang. Ininform ni Miruko ang tungkol kay Narako kaya hindi pwedeng sumama si Koharu. Kinagabihan, aalis na sana sina Inuyasha ngunit nakiusap si Koharu na manatili sila ngayong gabi lamang. Sumang-ayon ang headman ng bahay ngunit sabi ni Miruko na mas lalong mahihirapan si Koharu kung hindi sila aalis ngayon. Umiyak si Koharu at umalis. Tanong ni Sango na wala namang masama na magstay sila ng isang gabi at dahil naiinis si Inuyasha sa pag-iyak ni Koharu, nangako siya kay Koharu na bukas na lamang sila aalis pero hindi na dapat iiyak pa si Koharu. Pagkatapos na maghanda ni Koharu ng painitan sa liguan ni Miruko, magluluto na sana siya ngunit biglang naruroon si Kana. Ginamit ni Kana ang kanyang salamin para makuha ang kaluluwa ni Koharu. Habang nakain, napansin ni Inuyasha na pinapalibutan sila ngunit walang nasezen si Inuyasha na demon. Sinuri ng dalawa ang labas at pinapalibutan sila ng mga tao na para ng zombie at plano ng mga ito na patayin sila. Sumusugod na ang mga tao at hindi nila Inuyasha pinapatay ang mga ito dahil alam nila na may kumokontrol sa mga ito. Sa loob ng bahay, sinabi ni Koharu kina Kagome na may demon na lumabas at inatake ang headman pati na ang iba. Tinuro ni Koharu kung nasaan ang mga ito at wala nang malay ang headman pati na ang iba. Tanong ni Kagome kay Koharu kung anong klaseng demon ang umatake kina headman, sagot ni Koharu na hindi niya nakita. Nagtataka si Kagome dahil alam niya na walang naamoy si Inuyasha na demon kanina. Pagkapunta nila sa kabilang kwarto, nakita nila si Kana ngunit bigla rin naman itong nawala at lumipat sa likod. Nawala ulit at pumunta sa kanan. Inatake ito ni Sango ngunit binalik lamang ni Kana ang hiraikutsu ni Sango sa kanya. Nawalan ng malay si Sango at tinulungan ni Kohako si Kana para makuha nito ang kaluluwa ni Kagome. Sa labas, biglang nagpakita si Kagura kina Inuyasha at Miruko at siya ang kumokontrol sa mga villagers. Ininform ni Kagura na wala ng mga souls ang mga villagers kaya nakokontrol niya ito at sigurado si Kagura na malapit na rin makuha ni Kana ang kaluluwa ni Kagome. Dagdag pa ni Kagura kay Inuyasha na ilabas ang kanyang Tetsaiga at magiging iba na ang resulta ng laban nila, hindi katulad ng nakaraan.
Nag-aalala si Inuyasha kay Kagome kaya pinapabalik niya sa bahay si Miruko at siya na ang bahala doon. Gumamit ng wind sword si Kagura at nasangga ito lahat ni Inuyasha gamit ang Tetsaiga. Tumakbo na si Miruko upang bumalik sa bahay ngunit sabi ni Kagura na late na sila. Pagkabalik ni Miruko, nakita niya si Koharu na nakahandusay sa sahig at ginising si Koharu. Nagkukunwaring natatakot si Koharu ngunit balak niyang patayin si Miruko gamit ang kutsilyo. Hindi kasya sa salamin ni Kana ang buong kaluluwa ni Kagome at kahit na hindi nakuha ang buo, hindi pa rin si Kagome nakakagalaw ng maayos. Kukuhanin na ni Kana ang jewel kay Kagome ngunit tinutok ni Kagome rito ang kanyang pana. Pinigilan ni Miruko si Koharu at sinikmuraan para mawalan ng malay. Pumunta na si Miruko sa kinaroroonan ni Kagome kaya umalis na si Kana. Nagising si Shippo at ininform niya kay Miruko kung anong nangyari kay Kagome. Hindi makalaban ng maayos si Inuyasha dahil sa gabal ang mga tao at hindi pa magaling ang sugat niya. Ginamit muli ni Kagura ang Windstorm ngunit dahil wala ang Sacred Arrow ni Kagome, hindi makakabuo ng Windscar si Inuyasha. Ngunit bigla siyang nagulat dahil mayroon kahit papaano na nabubuong Windscar. Lumabas si Miruko para tingnan si Inuyasha ngunit hindi alam ni Inuyasha ang tungkol kay Kana at sigurado siya na kapag ginamit ni Inuyasha ang Windscar, babalik ito kay Inuyasha dahil sa kapangyarihan ni Kana at hinayaan lamang pala ni Kagura na makita ni Inuyasha ang Windscar nito. Ginamit ni Inuyasha ang Windscar ng walang kamalay-malay at sa inaasahan, bumalik ang Windscar kay Inuyasha dahil kay Kana at nagkaroon ng malubhang sugat si Inuyasha. Nagkaroon ng malaking ipu-ipu at dumating si Narako. Nagising si Kagome at nakiusap siya kay Kirara na dalhin siya nito kay Inuyasha. Tanong ni Kagura kay Narako na kung ipapakita niya ba kay Kikyo ang kamatayan ni Inuyasha at sabi ni Narako na oo bilang pasasalamat kay Kikyo dahil binigay ni Kikyo sa kanya ang malapit ng mabuong jewel kaya lumakas siya at nabuo niya si Kana at Kagura. Nagulat si Miruko at nagising si Inuyasha nang malaman na may kinalaman si Kikyo sa pagtulong kay Narako. Gumamit ng wind sword si Kagura at hindi na kayang sanggain ni Miruko ito. Nagpatuloy si Kagura na umatake ngunit gumamit si Kagome ng Sacred Arrow para protektahan si Inuyasha at Shippo. Nagulat si Kagura dahil buhay pa si Kagome at ang kaluluwa ni Kagome ay lumalabas sa salamin ni Kana. Lumapit si Kagome kina Inuyasha at sinabi ni Shippo na nakakahinga naman si Inuyasha ngunit hindi makagalaw. Naiinis si Kagome kay Narako at balak na umatake at hindi siya nag-aalala sa kapangyarihan ni Kana dahil sigurado siya na hindi babalik sa kanya ang Sacred Arrow. Pagkapana, nakain ng salamin ang Sacred Arrow ngunit ang problema ay kung hindi nilabas ni Kana ang lahat ng mga kaluluwa sa salamin niya, masisira ang kanyang salamin. Walang nagawa si Kana kundi ilabas ang lahat ng kaluluwa na nasa salamin at bumalik kay Kagome ang kaluluwa niya pati na sa mga villagers at Koharu. Dahil wala ng mga kaluluwa sa salamin ni Kana, gagamitin ni Miruko ang wind tunnel ngunit hindi nagtagumpay si Miruko dahil mabilis nakatakas sina Narako. Sabi ni Narako kina Inuyasha na bubuhayin nila sila ng matagal pa ngunit ang Sacred Jewel ay magbibigay pa sa kanya ng marami pang mga bagong kapangyarihan. Kinaumagahan, umalis na sa village sina Inuyasha ngunit pinag-aalala nila ang magiging lakas ni Narako sa hinaharap dahil nga halos buo na ang jewel na kay Narako. Pumunta ang mga ito sa isang maliit na bahay at doon muna nila pinagpahinga si Inuyasha. Habang si Inuyasha ay iniisip pa rin si Kikyo.